Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-power clean kung meron kayong problema sa mga nozzle check ng mga printer ninyo na brother models, or dito sa exactly model na to, brother printer DCP 300. Make sure na tuwing magpa-power clean kayo ay kailangan maraming laman na ink yung inyong mga printer. Kaya naman dito sa video natin, nire-refillan ko muna dahil etong printer na to ay talagang matagal na stock. Talagang tuyong-tuyo na yung kanyang printer head at wala na ring laman yung kanyang mga hose. At simulan na nga natin. Unang-una yung pipindutin yung menu and mono. Tapos pindutin nyo yung app, hanapin nyo yung number 7, click OK. And hanapin nyo ulit yung number 6, click OK. And click the start. Kahit yung mono or yung kulay green, pwede nyong pindutin para mag-start na siya ng head clean. Ito yung isang factor. Kumbaga ito yung konti lang yung makukonsume na ink. Pero next na video, ituturo ko sa inyo yung pinaka mas malakas or pinaka mas maayos na power clean. At after ko nga mag-head clean using the code 76 ay nag-print naman ako ng kanyang nozzle check para ma-check ko kung okay na siyang gamitin ulit. At napapansin ko talaga dito sa mga brother printer, kapag nagpiprint talagang lumalagabog or talagang gumagalaw yung mismong printer. At eto, medyo pangit pa yung kanyang output. Napakarami pang missing na ink. Kaya naman dito sa next video natin, ito yung pinaka talagang powerful na power cleaning talaga na code. Dun nga sa code natin na 76, meron lang tayong idadagdag. So ulitin natin, menu and mono. Tapos hanapin nyo nga yung 7, click OK. And up ulit, click nyo yung 6, click OK. Then dito idadagdag nyo yung number 4. Antayin nyo lang siyang mag-all and click nyo yung mono para mag-start. Dito sa paggamit nito, medyo maraming makukonsume na ink. Ito nga yung power clean talaga. At dito sa pagpa-power clean natin, talagang naging okay yung ating output na itong printer na to. Unlike dun sa una na ginagawa natin na 76 lang. At naglagay na nga ako ng bond paper dito sa ating brother printer T300 at magna-nozzle check na tayo. Pero this time, sarili kong file yung gagamitin ko sa pag-nozzle check para makita ko yung pinaka-actual na output niya dito sa mismo kong file. At to tell you honestly mga tropa, etong printer na to, medyo nahaluan kasi yung magenta niya ng kulay black. Kaya medyo ini-expect ko na hindi ko nakukuha or hindi ko masyado na-achieve yung color na magenta, pero so far so good yung naging output neto. At eto na nga, ipiprint ko na yung ating manual nozzle check or yung sarili natin na file. At napansin ko nga medyo may pagka brownish yung kulay niya na magenta kasi sa tingin ko nalagyan ni customer ng ink na kulay black yung magenta. Kaya ganito yung nagiging output. So far so good na yung kanyang output. Siguro hihigupan ko na lang yung pinaka-ink tank niya. And magre-request tayo kay customer na lagyan niya na ulit ng magenta na kulay. Kasi marami akong na-consume na ink dito sa pagpa-power clean natin. Ito na yung mga nagiging output niya. At nakakapag-print na to ng mga others na kulay maliban na lang sa kulay na magenta, medyo brownish, and yung kulay red medyo brownish talaga. Medyo pangit na kasi itong mga ganitong model, etong DCP 300, kaya huwag kayong bibili ng mga ganitong printer kung into printing business kayo. Medyo pangit na to at yung kanyang structure talagang sirain yung mechanism niya, yung mga gears niya. At sa kasamaang palad mga tropa, etong printer na to, bago ko to tinanggap, sira na talaga yung mechanism niya or yung pinaka-structure niya, yung gear niya dun sa loob, medyo meron ng crack, kaya medyo lumuluwag kapag ka nagpiprint. And to tell you honestly, isa ito sa mga factor na itong printer na to, kaya ayoko kayong bumili ng ganitong klaseng model. Talagang nasisira yung pinaka-gear niya dun sa kaloob-looban. Ayun yung error na number 8 kung hindi ako nagkakamali. Machine error 8F, eto yung sira yung kanyang pinaka-mechanical structure. May nabibili naman na parts sa online, pero minsan kasi medyo may pagkamahal or minsan out of stock. Usually mga nasa 100 to 200 lang to. During this time kasi nung nire-repair ko to mga tropa, medyo masama yung pakiramdam ko. Kaya naman pina-pull out ko na kay customer or sa tropa natin na nagpagawa dito.
At nung time din na to, tinitignan ko sa Shopee or sa Lazada, nakikita ko kasi medyo may pagkamahal yung pamalit or yung parts na medyo nabasag. At yung pagkabasag na yon, usually talaga na nangyayari dito sa printer na to. Time to time talaga nangyayari yon at wala tayong magagawa. Kaya nga nakita ko sa online around 600 to 800, and yung pinaka price lang nun usually around 100 to 200 lang. Kaya naman parang nangihinayang ako kung bibili pa tayo nung ganon, kaya in-advise ko na lang si customer na kunin na lang to. Parang hindi na worth it kasi para sa akin etong printer na to. Kaya naman sana yung customer natin na to makabili na lang ng bagong printer, or kung mapa-repair niya to sa mga ibang technician, sana naman hindi siya tagain. Kasi papalitan lang naman yung pinaka mechanical structure dun sa pinakaloob. So ayun lang, kung napapanood mo man to tropa, no, at least may idea ka na kung ano yung sira, at sinabi ko naman sa'yo kung ano talaga yung sira. So ayun na lang, sa mga nakakapanood, sana nagkaroon kayo ng idea sa mga error na na-experience ninyo kung same tayo dito ng printer. Like, share, and subscribe, at lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay, dama